dito bago ako magtungo rito. Ang member po ng CIA natin, pangkalahatan ay nasa 13,000 sa ngayon. 13,000, pero ang pinagbabasehan po natin yung ating rulings na kailangan doon sa 13,000 na member, at least meron kang dalawa sa ilalim para matawag kang active member. So ang pinagbabasehan natin doon, ang active member natin na nagka-comply para maging legit o maging yung kanyang member, yung pagiging member is nasa 7,000 lamang. So yun ang ating gustong isulong, na kahit man lang yung ating bawat isang member sa atin ay makasabihan natin na kailangan nilang magkaroon ng dalawang member sa ilalim ng kanilang pamumuno. Ang ating pamumuno, yung referor, and then dalawa po yung member na kailangan na ilagay nila sa ilalim nila. At magtulungan tayo kasi sa ngayon, 7,000 lamang ang ating member na legit at regular member. So, yung 5,000, medyo hindi siya nakapag-comply. Nag-member lang at pinabayaan na. Yun ho, hanapin natin at sayang yung benefisyong buo. Kung hindi sila nakapag-comply at may nangyari sa kanila, voluntary contribution lamang ang kanilang matatanggap within the region kung saan sila nakasapi. So, huwag tayong umasa na tutulong ang national para doon sa voluntary contribution. Minsan talagang hindi lang matiis ng national kaya nagbibigay, pero kailangan lang obligado ang regional. Kung saan kasapi yung member na hindi nakapag-comply at meron nangailangan na benefits na hinahanap niya, ay doon lang po sa region kung siyang kasapi. Okay ba, sir? Tapos, ano pa ba tanong? Ano pa next tanong?